So, sa ulo niya na, Carlos, Clarence, tsaka Claire. Ayan. So, panay C. Ayan. So, si tita, siya yung gumagawa ng, mga dessert. Masarap yung yema cake niya. So, highly recommended. Kaya pwede nyong, tangkilikin, ipatronize. Ayan. So, tapos, yun nga po, announcement lang. Yun nga, malapit na pong mag-December. Kaya naman, mag-ready na tayo sa mga Christmas parties natin. So, kahapon, nag-usap-usap na yung adult kung kailan sila. So, yung youth, meron ng date. May lugar na ba? Wala pa yan. So, by faith, TBA, to be announced. Yung YA din, may date na. So, lugar na lang po ang inaano. Tapos yung kids, may date na rin. So, yun. So, mag-ready na po tayo doon. Tapos yung give a gift, hindi ko lang nailagay. So, meron na tayong poster na gawa na po ni Sister Berna. Ngayon, kung halimbawang sakali lang na magpapasponsor kayo, I strongly encourage, wag nyo lang i-my day, wag nyo lang i-post. Kundi hanggat maaari, di ba, ang sabi nga ni Pastora Ruth noon, maganda i-personal message talaga. Kasi mas natatouch sila doon kung ikaw ay magpapasponsor. Tapos, ang simbang umaga natin ay simbang umaga nga. Yan, simbang gabi. Simbang gabi ang tawag nila, pero simbang umaga tayo, alas 5 ng umaga. Okay, so December 16 ulit siya. So, ilagay nyo na ulit sa inyong schedule at itinerary. Tapos, yun nga yung YA night at saka youth night, pakitangkilik ulit. Napag-isip-isip ko kasi dapat hindi lang yung YA ang may YA night, kundi dapat may youth night din. Para nang sa gayon, meron tayong inaabangan na monthly na event po natin. Tapos, doon tayo magkakaroon ng mga evangelistic. Diba? Doon tayo magdadala ng ating mga mahal sa buhay. Tsaka kung may mga friends kayo na gusto nyong dalhin kay Lord, doon nyo madadala. Okay? Tapos magkakaroon tayo ng joint adult fellowship. So, magsasama-sama ang Lakeview, ang NHA, tapos ang dito sa atin. So, po yon, sama po sa schedule nyo. Tapos, ang i-announce ko sana, hanggat maaari po, sana po ay tuwing kada communion service natin, tawagin na natin tong evangelistic worship service. Tapos ngayon, kapag kunwari, meron kayong mga gustong mapanalunan kay Lord, dun nyo dadalhin. Kasi ang ire-ready natin na message tuwing first Sunday ay laging evangelism. Yan. Nang sa gayon, na-evangelize po yung mga mahal natin sa buhay. Okay? Amen? So, may mga tanong pa? Later on, yung mga iba pang announcement, sa iba ko na lang sasabihin. Sa ibang araw. Yan. Anong date po ngayon? Yan. So, hindi ko na kasi masyadong dahil hindi ko rin naman masyadong porte yon. Pero chinat GPT ko na lang siya. Si Pastor nagchat GPT. Yan. So, ang chinat GPT ko ay yung pinagmulan ng November 2. Na All Souls Day. Bakit ba may All Souls Day? Ayan. So, ito ang lumabas. Nagsimula ito nung ika-10 siglo sa pamamagitan ni Abbot Odilo ng Cluny ng France. Inutusan niya ang lahat ng monasteryo na magdaos ng espesyal na araw ng panalangin, makinig kayo maigi, para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Ayan. Mula roon, kumalat ang kaugalian sa buong simbahang Katolika. Okay? Tapos ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng All Souls? Ang All Saints Day, November 1, ay para sa lahat ng banal at nasa langit na. Kaya nga kapag All Saints Day, lagi sinasabi ni Pastor Dan, tayo yan. Kasi mga saints tayo, di ba? Dapat, hindi daw patay ang sineselebrate, kundi buhay. Di ba? Kaya minsan, pag nagsasama-sama yung pamilya, parang we are not here or we are not there, diba? Para dun sa patay. Kasi maayos na ang kalagayan nila. Kunwari na kay Lord na sila. Tayo, nagsasama-sama tayo to celebrate yung mga buhay. Ayan, na yung magkaroon ng time, yung mga pamilya, reunion, diba? Tapos ang All Souls Day naman, November 2 naman, ay para sa lahat ng kaluluwang pumanaw. Pero ito, ngunit, hindi paganap na banal o nasa langit. Diba? So, pero alam naman natin yon na maling turo yon, diba? Kasi again, ang pupuntahan lang po ng tao ay langit o impyerno. Wala na pong purgatorio. Okay? Kaya tinawag itong All Souls dahil ito'y hindi lamang para sa mga kilalang mga santo
kundi para sa lahat ng kaluluwang nangangailangan ng panalangin. Naalala ko lagi yung sinasabi ni Bishop na sa kaugalian daw noon, meron daw kaya 'di ba pagka may mga libing, may mga nananalangin talaga, yung parang nagpapasyon kasi ang paniniwala nila, umaangat pa daw 'yon. 'Di ba? Kunwari nasa purgatorio yung kaluluwa. Umaangat 'yon kapag kunwari nagpray ka ng ibang nagpray ka ng mga prayers. Umaangat 'yon. Oh, ayan, umangat na yung ulo. Sige pa, pray pa kayo. Tapos, yun nga, tapos pray pa. O ayan, umangat na yung tiyan. Diba? Hanggang sa makapunta sa langit. Pero, pag binasa nyo po yung Bible, there is no such thing as, diba? Yung parang yung nagpe-pray na para umangat, papunta sa langit, wala. Diba? Kaya hanggat maaari, diba, maganda po talaga na pinapag-aralan natin yung mga bagay-bagay. At ang layunin ng araw daw na ito, yung November 2, yung All Souls Day, ay para alalahanin at ipanalangin ng mga mahal sa buhay na pumanaw. Humingi sa Diyos ng awa para sa kanilang kaluluwa, ipaalala sa mga nabubuhay na ang kamatayan ay hindi katapusan kundi daan patungo sa walang hanggan. Pero sa atin naman, ang turo ng Bible, anong sinasabi ng Bible? Once na namatay ka, Judgment Day na. Hindi mo pwedeng, tayo pa, yung mga mahal pa sa buhay yung mag-workout. Hindi, kailangan. Ipanalangin natin yan para pumunta sa langit. Hindi. Kasi nasa tao, kung ano yung ginawa niya dito sa mundo, ang mag-determine kung ano siya sa eternity. Naintindihan? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, dito pa lang, tanggapin na natin si Lord. Ayan. So ngayon po, dahil nabanggit din naman, yaman lang din lamang, ay nabanggit na yung soul. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol nga sa soul. So ito na yung real talk natin. Yung how important is the soul to God. Yan. So dahil First Communion, yung Communion, yung First Sunday, ayan. So pag-aaralan natin, bakit nga ba importante sa Diyos ang kaluluwa? Diba? Bakit ba namatay si Jesus para sa kaluluwa natin? Bakit siya, Diyos na siya, pero nagpakatao siya para tubusin ang ating mga kaluluwa? So yan, ngayong umaga na to, ire-review natin, ire-refresh natin sa isip natin, oo nga naman, bakit nga ba importante ang kaluluwa sa Diyos? Kaya makinig po tayo maigi para wala po tayong ma-miss out. Yan. So, yung binasa kanina ni Sister Gabi na mahaba, na Luke 15:1-24 yon, hindi ko na nilagay dyan. Pero tungkol yun sa parable of the lost sheep, the lost coin, and parable of the lost son. Ang galing, no? Kasi hindi na pinaghiwa-hiwalay ni Jesus para mas lalo nating maunawaan. Kung ipaparaphrase natin, ganito niya ipinakita yung kahalagahan ng isang kaluluwa. At ang isang kaluluwa, pertaining yon sa bawat buhay ng bawat isa. Si Christine, isang kaluluwa. Si Ella, isang kaluluwa. Si Raylene, isang kaluluwa. Lahat po tayo, merong mga kaluluwa. Ngayon, Pastor, pagka dinala ko ba yung 5 years old ko na kapatid, kalahating kaluluwa ba yon? Hindi. Buo na yon. Isang kaluluwa yon. Hindi pwedeng kalahati. Isa na yon. Kaya kunwari, may kapatid kayo dinala. Maliit pa lang. Parang hindi pa naman to, matututo. Hindi. Isang kaluluwa yon. Nagmamatter yon sa Diyos. Amen? And ngayon, dun sa mga parable na yan, pinakita ni Lord kung gaano kahalaga ang isang kaluluwa. Kagaya ng lost sheep. Anong sinasabi nun? Diba? Iniwan daw nung pastol, yung 100 kasi yun yung 99 para hanapin yung isa. Ngayon pa lang sinasabi ko na po sa inyo na it doesn't mean hindi mahalaga yung 99. Ang sinasabi dito, mahalaga kahit isa, na willing yung pastol na iwan muna yon para hanapin yung isa. Naintindihan? O ganun din sa parable of the lost coin. Ang parable of the lost coin, kapag inaral nyo yan sa malalim na pag-aaral, hindi yan yung barya na typical na alam natin. Yung coin kasi na yon, kailangan yun sa wedding. Diba? Sa kasal. Ngayon, kapag hindi kompleto yon, parang dignidad kasi ng babae yun Kaya sobrang ang ginawa ng babae na yun, ay hinanap niya talaga, hinalughog niya yung bahay. Tapos ngayon, nung nakita niya, sinabi niya sa mga kapitbahay, mga kapitbahay, mga neighborhood, nakita ko na yung barya ko, di ba? Nakita ko na yung nawawala kong coin, di ba? At nag-rejoice siya. Kita niyo naman sa picture, di ba? Lahat sila nag-rejoice. At ito naman, ang kwento naman ng parable of the lost son, ito yung anak, di ba? Na hindi pa man din patay yung kanyang tatay, hiningi na yung yaman
di ba? At nagpaka layo-layo at ang ginawa ay ABS-CBN. Di ba? In-experience yung alak, babae, sugal, cabaret, bar, at saka nightclub. It so happened na ubos ang yaman niya, kaya naman nagtrabaho po siya sa babuyan. Habang nasa babuyan siya, he came to his senses. Ibig sabihin, na-realize niya. Nabuti pa dun sa bahay ng tatay ko, may kinakain yung mga katulong doon, yung mga servant. Samantalang ako dito, parang yung kaning baboy ang kinakain ko. Kaya naman, napag-isip-isip niya, na babalik na nga lang ako sa tatay ko, tapos hindi na ako bilang anak, kundi kahit servant niya na lang, basta tanggapin niya ako. Kaso, hindi ganun ang nangyari. Kasi malayo pa lang, natanaw na siya ng tatay niya nung pabalik siya. Tapos nung nakita siya ng tatay niya, tumakbo. Diba? Sinalubong siya at ang sabi ng Bible, niyakap at hinagkan. Diba? Nag-iyakan sila, tapos ni-restore kung ano ang meron siya. Hindi siya tinanggap bilang katulong, kundi tinanggap siya bilang anak. Sabi nyo, diba? Nakaka-touch yun, diba? Kasi nga naman, nagrebelde ka, kung ano-anong mga ginawa mo, but then, ano nangyari? Tinanggap ka pa rin. Actually, hindi nga daw dapat Parable of the Prodigal Son ang title niyan. Dapat Parable of the Loving Father. Kasi mas na-emphasize yung pagmamahal ng ama kesa dun sa kaalibughaan nung anak. Amen? Amen. Diba? Kaya sa Luke 15, ni-reveal ng Panginoon, next natin, ang puso ng Diyos sa bawat isang tao. Sabi dyan, that no soul is too small to love, too lost to find, or too broken to restore. Sabi nga, God values every soul infinitely. Sabi, and His love moves Him to seek, save, and celebrate the lost. Kasi ganun ka-importante ang kaluluwa natin. Kaya diba, again, sasabihin ko ulit sa inyo, diba, kagaya nung kay Kuya Kim Atienza, hinayang na hinayang siya kasi yung anak niya nga, hindi niya na alagaan, hindi niya na kumbaga parang yung nagabayan, diba? Kaya parang sa part niya, 19 years old pa lang, nawala na, parang nasayang, diba? Isipin nyo maigi, isang kaluluwa yun, diba? Kaya dito, ipapakita, i-remind tayo ng Panginoon, gaano ba kahalaga yung kaluluwa mo? And at the same time, gaano kahalaga yung kaluluwa nung katabi mo. So, tingnan mo yung katabi mo. Ayan. So, kahit ganyan ang itsura niyan, mahalaga yan. Diba? So, para daw next natin, diamond. Diba? Pag nakita mo ang diamond, diba, kaliit-liit lang nun, pero sinong mag-aakala na kahit sobrang liit ng diamante, napakalaki pala ng value nun. Magkaroon ka lang ng ganun diba? Mahal na agad. May pera ka na agad. Diba? Ganun kasi siya ka-valuable. And alam nyo, ganun din ang kaluluwa natin. Parang iisipin mo, walang halaga para sa iba. Iisipin mo, sino ka lang ba? Maliit ka lang, pero valuable ka. Ulitin ko kung ikaw ay mag-isa lang dito sa mundo, at ikaw ay nagkasala, si Jesus ay darating pa rin dito upang mamatay para sa'yo at maligtas ka. Amen? Kahit hindi isang bilyon, kahit mag-isa ka lang, pupunta pa rin siya dito para iligtas ka. Amen? Remember, Adam and Eve, sila pa lang nun. Pero nung sila ay nagkasala, hinanap sila ng Diyos. At sino pa rin ang gumawa ng paraan para takpan ang kanilang kasalanan at kahubaran? Diyos pa rin. Diba? Kumatay siya ng tupa at yun ang ginawang damit. Diba? Para kila Eva at Adan. Kaya dito, makikita natin, sobrang halaga natin sa Diyos. Kaya naman, pahalagahan din po natin ang ating kaluluwa. So, meron lang po tayong main point na 3 na dito po iikot yung ating mensahe. Una po, bakit mahalaga ang kaluluwa? Kasi the soul is precious in its value. Sa Luke 15:1-7, tungkol yan sa parable of the lost sheep. Yan. So, bakit kaya tayo mahalaga? Ngayon, under nyan, letter A, yan, bakit ba precious ang kaluluwa? Bakit ito ay valuable? Kasi unang-una, we are created by God's hands. Tatandaan nyo yan, na tayo po, nilalang tayo ng Diyos. Kaya nga dito po kami kinokorek ng mga leaders namin noon, na dapat daw pala hindi tayo nang huhusga. Dapat kapag kunwari may nakita ka na tao, hindi mo dapat siya hinahamak ano man ang itsura niya. Kasi lalang siya ng Diyos, nilikha siya ng Diyos.
'Diba? Ang Diyos ang may gumawa sa kanya. Kaya naman dapat hindi mo siya sinasabihang pangit, hindi mo sinasabihang ganito, ganyan. 'Diba? Kasi created siya by God. And every soul bears the image of God. And gusto ko na maalala nyo to, na bakit kaya ang demonyo galit na galit siya sa atin? Bakit kaya siya dumating to steal, to kill, and to destroy? Para nakawan, para patayin, at para sirain ang buhay ng tao. Bakit kaya? Kasi every time na tumitingin siya sa atin, Diyos yung nakikita niya. Every time na tinitignan niya ang tao, nakikita niya ang imahe ng Diyos sa atin. Imagine niyo yun, di ba? Grabing amazing. Di ba? Kaya pala siya galit na galit. That's the reason why ang effort ng demonyo para lang sirain ang buhay ng tao. Di ba? Kasi nga naman bakit? Kung meron siyang gagantihan, hindi niya kayang gantihan ng Diyos kasi powerful ang Diyos. Kaya gagantihan niya yung tao. Kaya sinisira ng demonyo ang buhay ng tao. Pero kung alam mo na to, wag na wag kang papayag. And sabi, God breathed life into man, and that breath gives every soul eternal worth. And dahil may hininga ka ng Diyos, ibig sabihin yan, may eternal worth ka na. Ibig sabihin, yung halaga mo, pang walang hanggan. Amen? Diba? Hindi ka yung kagaya ng ibang diba may mga item na ganon o materials na kapag tumanda na, kapag lumipas na, wala na ring value. Pero ikaw, up to eternity, mahalaga ka pa rin sa Diyos. Amen? Amen. Diba? And kaya nga sabi, may part ng Diyos na nasa atin. Yun yung hininga, diba? At yun po yung inanyuan tayo ng kamay niya. Diba? Kaya kapag nagbasa kayo ng Bible, meron bang ibang nilalang ang Diyos na hiningahan niya? Basa ng Bible. Nabasa nyo ba ang Bible at hiningahan ng Diyos ang planetang Mercury? Diba? Wala, diba? At hiningahan ng Diyos ang palaka. Wala, diba? Ang hiningahan ng Diyos, ang inanyuan niya sa pamamagitan ng kanyang kamay, walang iba kundi ang tao. Diba? Kung meron siyang ginawang pagtatouch, sa tao niya ginawa. Kaya sobrang halaga ng tao, ng kaluluwa. Naintindihan? Nung nilikha niya ang araw, ang bituin, ang buwan, sinabi niya lang yan, let there be light, let there be sun, moon, and stars. Pero nung nilikha ng Diyos si Eva at Adan, ginamit niya ang kanyang kamay. Kaya nga mas nakaka-touch. Bakit? Kasi nung niredeem naman tayo ni Lord, ginamit niya pa rin ang kanyang kamay. At yung lumalang sa atin, nag-anyo sa atin, napako dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya kada first Sunday, kada communion, natatouch ako palagi kasi lagi ko naaalala yung ginawa ni Jesus sa krus. Sabi nga daw, in order na ma-refresh ang pag-ibig mo sa Panginoon, lagi mong alalahanin yung ginawa ni Jesus sa krus. Kasi kapag naalala mo yung ginawa ni Jesus sa krus, matatouch ka. Hindi mo babaliwalain yung ginawa niyang kaligtasan sa'yo. Hindi ka magiging aso-aso, kundi mas lalo mong ibibigay yung buhay mo sa Kanya. And sabi, our value doesn't come from who we are, but whose we are. Amen? Di ba? Hindi yung value mo, yung kung paano ka tignan ng tao sa mundo. Ang value mo hindi nakabatay sa sinasabi nila. Ang value mo nasa Diyos. Amen? Ang sabi ng Diyos, ikaw ay redeem. Ang sabi ng Diyos, ikaw ay fearfully and wonderfully made. Ang sabi ng Diyos, pogi ka, gwapo ka, maganda ka. Amen? Kaya huwag kang maniniwala sa kanila. Amen? Ang sabi ng Diyos, may plano siya sa iyo. Diba? Naintindihan? Ang sabi ng Diyos, gagaling ka. May pag-asa ka. So, yun ang paniwalaan mo. Kasi hindi babaliwalain ng Diyos ang binigyan niya ng halaga at importansya. Okay? Pangalawa naman, letter B, redeemed by Christ's blood. Bakit daw precious ang value ng ating kaluluwa? Kasi tinubos tayo hindi sa pamamagitan ng material na bagay, hindi sa pamamagitan ng dugo ng hayop, kundi tinubos tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Imagine niyo, dugo ng Diyos yan. Kaya yung pinakamatalinong scientist doon sa Israel, si Ron Wyatt, ang ginawa niya, hinukay niya yung ilalim ng pinagpakuan ni Jesus. Tapos na-discover niya na doon sa ilalim na yon, nandun yung dugo ni Jesus. At nung tinesting nila sa laboratory, sinabi nila nakakaibang dugo to kasi ang tagal na ng dugo nito, pero buhay pa rin yung dugo.
Amen? Kasi kapag pumunta ka sa iba, yung mga dugo doon, pag mina-microscope nila, pag nilalaboratory nila, patay na yung dugo na yon. Pero yung dugo ni Jesus na umagos doon sa krus ng Kalbaryo, buhay hanggang ngayon. Amen? 2,000 years ago na ang nakalipas, pero alive na alive pa rin. Amen? That's the reason why ako, ikaw, kaya pa rin tayong iligtas ng Diyos. Kasi He is alive, alive forevermore. Pag tinawag mo ang pangalan niya, pag kinlay mo ang blood niya, e-effect pa rin yan. Kasi ito ay buhay. Amen? Kaya pag tinanong nyo, Pastor, makakapagpagaling pa ba yung blood ni Jesus hanggang ngayon? Alam mo ang sagot. Makakapagpa-restore pa rin ba yan ng broken relationship? Alam mo ang sagot. Makakapag-revive pa rin ba yan ng spiritual life na matagal nang namatay? Alam mo ang sagot. Amen? Kasi alive na alive ang ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya sabi dyan, the cross measures the price tag God placed on the soul. Diba? Doon pa lang, paano mo malalaman ang halaga mo? Tingin ka sa cross. Yung Diyos, diba? Nagpakatao para sa'yo. And sabi, what the world devalues, Christ died to save. And alam nyo, ngayon lang naman nauso yan eh. Noong nagkaroon ng social media. Diba? Ngayon lang nagkaroon ng mga pagde-devalue, pagre-reject, pagka-cancel sa mga tao. Pero nung unang panahon, sobrang halaga ng tao sa harapan ng Diyos. Ngayon lang tayo nakakarinig ng mga maling comment, ng mga pangbabash, ng mga pangkikriticize, di ba? Pero originally, mahalaga, mahal tayo ng Diyos. Amen. Kaya sabi nga, hindi anumang bagay kundi dugo ni Kristo. Kaya wag mong sasayangin ang buhay mo, sa halip ay pahalagahan. Kaya wag natin yung parang bigla-bigla na lang na ito throw away ang ating buhay. Alalahanin natin, mahalaga to sa Panginoon. Okay? And then letter C, ito po ay destined for eternal existence. Yan. Sabi nga dyan, bakit daw mahalaga, precious, ang value ng kaluluwa? Kasi eternal yung existence niya. Sabi nga, the soul is not temporary, it's eternal. Bound for heaven or hell. Kaya naman, kapag nalaman mo yan, sabi nga, di ba, kapag yung mga tao, sinasabi nila, maikli lang ang buhay, enjoy it. Di ba? Pero yung mga pastor, ang Bible, ang sinasabi, maikli lang ang buhay. Di ba? Tapos mahabang eternity, kaya mag-prepare ka na. Di ba? Ulitin ko sa mundo, ang sinasabi, maikli lang ang buhay, enjoy mo na yan. Di ba? Kaya pag gano'n naman ang prinsipyo, nagiging careless. Di ba? Sa pamumuhay, basta-basta na lang, sira ang buhay, laklak-alak dito, sigarilyo doon, sugal doon, di ba? Sinasayang ang buhay. Pero pag nalaman mo na eternal ka palang mag-e-exist, panghahawakan mo yan, tapos iingatan mo yan. Di ba? And sabi nga, dito, naalala ko yung kahapon, na sinabi ko doon nung nag-share ako kila Tito Marcelo, na ang buhay daw natin, tatandaan natin yung 3 S. Single, short, tsaka serious. Galing yan sa only one life will soon be past, only what's done for Christ will last. Na paano mo daw papahalagahan yung buhay mo, lagi mong aalalahanan, single ang buhay. Hindi ka pusa na may 10 buhay. Hindi ka si Super Mario na kapag nag-cheat ka, di ba? Ay may hack ka, ay magkakaroon ka ulit ng buhay. Hindi ka isang Eve Tre na pwedeng bumaba galing sa Debas, 'di ba? Para tubusin ang Encantadia. Isa lang ang buhay mo, 'di ba? Isa lang ang buhay mo. Kaya naman do your best para kay Lord. Kumbaga parang kung magkakaroon ka ng best shot na talaga. Hindi yung shot yung talagang best para kay Lord. Tapos sunod, short, maikli lang. Ang sample ko nga nun, sila Kea, sila Josa, di ba? Mga kaedad lang namin noon, pero pumanaw ng maaga. And hindi namin, na-predict. Hindi namin alam, di ba? Na sila pala ay ganun mawawala. Parang isipin nyo maigi yun. Kaya dapat, kumbaga better na kung meron tayong gagawin, yung may purpose na. Di ba? Yung merong purpose sa pamumuhay. Tapos, pangatlo, serious. Yung gawin nating seryoso. Sino sa inyo ang nandito sa buhay, pero palaro-laro lang kayo? Tapos, sino sa inyo ang nasa buhay na ito, pero hindi nyo alam ang purpose nyo?
Naalala niyo yung kwento ko na meron isang banker at politician, nasa New York siya. Tinawagan niya yung kanyang secretary. Secretary, bakit ba ako nandito? Ay nako sir, meron kang lecture na gagawin dyan. Bilisan mo na. Parang nakakalungkot. Bakit? Kasi banker, politician, maraming alam pero hindi alam. Hindi niya alam kung bakit siya nandun. And most of the people, maraming mga tao ganon. Nag-exist lang sila pero hindi nila alam bakit. Hindi nila alam para kanino. Diba? Pero sabi mo sa katabi mo, ikaw alam mo ba? Ayan, dapat alamin natin, di ba? Dapat po ay mamuhay tayo nakasama si Jesus. Kaya nga dito may isang kwento nga na isang violin na in-auction siya, lumang violin na siya. Tapos edi in-auction. Okay, itong violin na to is $20 na lang. Walang pumapansin. Ngayon, may dumating na kilalang musician o violiner. Kayo nang bahala. Diba? Ayan, may dumating yung tumutugtog ng violin. Dinampot si lumang violin at tumugtog ng kanyang paboritong tugtugin. Yung mga tao dun sa auction, natulalang lahat. At alam niyo, after niyang tumugtog, tumaas yung value ng violin na yon. Diba? Kasi bakit? Hinawakan siya ng kilalang musician. Naalala ko, may kinukwento sa akin si Alfred noon, na kapag ang isang sapatos meron ng pirma ni Michael Jordan o ni Kobe Bryant, kahit yung sapatos na yon ay mura lang, tataas ang value nun. Bakit? Kasi may pirma ni Hemler Mendez. Ni Michael Jordan, di ba? Parang ganun din daw sa Panginoon. Dahil may pirma ka ng Diyos, dahil may imahe ka ng Diyos, mataas ang value mo. Amen? Amen. Di ba? Kaya wag mong sasayangin. Wag kang basta-basta lang mamuhay. Di ba? Wag mong maliitin ang sarili mo na ganito lang ako, ganyan. Di ba? Kahit nga sa babae, di ba? Lagi ko rin sinasabi yon. Ito ang standard mo, Raylene. Tall, dark, handsome. Kahit umabot ka ng 35, wala pa rin siya, wag mong ibaba yun. Di ba? Tall, dark, handsome, spiritual, wag mong ibaba yun. Natapos ang Bible from cover to cover, wag mong ibaba yun. Hindi yung, dahil nag-36 ka na, basta tall na lang, okay na. Yan, binigyan ka ng kapre. Di ba? Tapos malakapre din ang ugali. Diba? Kasi nagsettle ka na eh. Kasi parang inisip mo, siguro wala nang magkakagusto sa akin, kaya ganyan-ganyan. Hindi. Kung meron kang pinagpe-pray, stick to it. Huwag mong babaan. Amen? Kaya yung kaibigan ni Sister Rachel, si Hannah, nung nagkukwentuhan kami dito, marami nga pong nagsasabi sa akin sa church, babaan mo kasi yung standard mo, ganyan-ganyan. Sabi ko sa what? Wag! OA sila, OA. Yung, kung ano yung pinagpe-pray mo, yun. Kasi valuable ka kay Lord. Amen? Tapos kung meron mang lalaki, di ba, na nakukuha ng kamay mo, dapat ang tingin niya sa'yo ay prinsesa na hihilingin sa hari. Ganon. Hindi yung parang kinuha lang dyan sa tabi-tabi, tapos, ito asawa ko na to. Hindi. Hihingin ka niya kay Lord, unang-una, sa iyong tatay sa langit. Tapos yon, for the rest of your life, hindi ko naman sinasabing magiging prinsesa ka, tapos yung parang magiging, Disney princess yung buhay mo. Hindi ganon. Kundi, papahalagahan ka. Diba? As Christ loved the church. Amen? Huwag yung parang, ay, basta cute. Okay na yun, basta cute, di ba? Yung pala nakakata-cute, di ba? So, wag. Okay, kaya sabi mo sa katabi mo, pahalagahan mo ang kaluluwa mo. Di ba? Naintindihan? Kaya tingnan niyo po to. When you see people as God sees them, you will value souls above all else. Alam niyo, pwede nating itigil yung ibang mga gawain natin, pero ang pinaka dapat hindi natin tinitigil ay yung paghahanap ng kaluluwa. Kasi kapag ang church ay tumigil na sa paghahanap ng kaluluwa, pagliligtas ng kaluluwa, pagko-convert ng kaluluwa para sa Panginoon, dead church na yon. Pag ikaw ay tumigil, di ba, tuloy-tuloy ka lang sa pagsasaing sa church, pero tumigil ka na sa pag-aalaga ng kaluluwa, pagtuturo ng kaluluwa, pag-evangelize sa kaluluwa, dead Christian ka na.
Diba? Kasi soul is valuable to the Lord. Dapat never ending ang ating paghahanap sa kaluluwa. Hanggat nandito pa tayo, ang trabaho natin ay yung wala pa kay Jesus, yung mga pupunta sa impyerno, i-convert natin yan. Pupunta yan sa langit. Amen? Sabi nga ni Reinhard Bonnke, aalisin natin ang mga walang, hell empty, heaven full. Diba? Tapos nagsisigawan yung mga tao, yes! Diba? Pero maraming mga Bible scholar nang aaway sa kanya, imposible yung sinasabi mo. Hell empty, heaven full. Walang ganyan. Diba? Pero dahil ang taas kasi ng faith niya, na gusto niya nga naman, mas maraming pumunta sa langit kaysa sa impyerno. Diba? In-honor ni Lord yung kanyang faith. Kaya nung bago siya mamatay, diba? Ilan na? Milyon-milyon ang naligtas sa Africa dahil sa ministry niya. Bakit? Kasi ganun ang faith niya eh. Diba? Kung ang faith mo kasi, siguro wala na talaga akong mawa-one-to-one. Wala na. Out of 8 billion people, wala na siguro. Wala talaga. Diba? Pero kung maniniwala ka, diba? Iniwan ako ng one-to-one ko na to, hahanap ulit ako. Diba? Iniwan ako, ganon. Kasi si Lord, ang puso niya, maghanap ng mga nawawala. Amen? Yung mga kaklase nyo, yung mga kamag-anak nyo, yung mga kapatid nyo, ano-ano lang yun, tatambay-tambay lang yun sa bahay nyo, pero lost yun. Diba? Nawawala yun, naliligaw yun. Diba? Tingnan nyo ang pananalita, tingnan nyo ang lifestyle, ligaw sila. Ngayon, paano sila mailalagay sa right path? Paano sila mailalagay sa daan patungo sa Panginoon? Kailangan mo silang dalhin kay Lord. Amen? Nang sa gayon, yung pinoproblema mong panay ang sigarilyo, panay ang inom ng alak, panay ang sugal, mawala. Bakit? Kasi una, tatanggap siya kay Lord, tapos si Lord babaguhin na siya. Amen. Amen. Okay? Kasi si Lord ang pag-asa ng bawat tao. Again, bakit daw precious ang value ng tao? Kasi we are created by God's image. Pangalawa, we are redeemed by Christ's blood. And pangatlo, we are destined for eternal existence. Diba kasi, for example, sa April, mag-i-staycation siya sa Hawaii. O kaya sa New York. Diba? Si April ba, magdadala ng 2 t-shirt lang, tapos 2 short. 1 buwan. Kaya mo yan? Di ba? Kung ang tagal-tagal pala ng pag-i-stay mo doon, natural, paghahandaan mo yon. Magdadala ka ng 10 sipilyo, di ba? 5 sabon, di ba? Yung t-shirt mo, dadamihan mo na, may sleepers ka pa. Naintindihan? Kasi matagal ang pag-i-stay mo doon eh. Ganon ka magre-ready, ganon ka maghahanda. And ang eternity, ganon din. Matagal yun, walang hanggan. Na-imagine nyo? Never ending. Infinite. Eternal. Immortal. Kaya naman dapat paghandaan natin. Amen? Meron tayong mga health insurance, tama? Meron tayong mga St. Peter insurance, tama? Meron tayong mga educational plan insurance, tama? Pero ang dapat na insurance o assurance na nire-ready natin, kung meron ba tayong bahay sa langit? Kung dun ba tayo pupunta? At pangalawa, kung dun ba pupunta ang pamilya natin? Amen? Kasi eternity is long. Yung nakikita mo ngayon, gaganyan lang. Pero yung eternity, sobrang haba yan. Amen? Imagine niyo ang kalawakan, wala pang nakadating sa dulo. Ganon daw ang eternity. Diba? Wala pang nakakarating. Isipin nyo, sabi ng Bible, ang kalawakan, hawak lang ng Diyos sa kanyang span ng kamay. Diba? Gano'n kalaki si Lord? Gano'n siya ka-eternal? Kalawakan, gano'n niya lang hawakan? Gano'n siya kalaki? Kaya dapat pinaghahandaan mo. Okay? And paano ka magiging handa? By accepting Jesus. Ibato mo yung buhay mo sa Kanya. Lord, sa'yo na to. Diba? Pagtiwalaan mo na siya. Kasi pag pinagtiwalaan mo ang sarili mo, hindi. Sino sa inyo, 1 linggo na perfect nyo, hindi kayo nagkasala? Taas kamay. Hindi ka nagmura, hindi ka nakapag-isip doon sa katabi mong ang kapal ng kilay. Di ba? Hindi mo siniraan yung kapitbahay mo. Hindi ka napamura nung nagulat ka. Sino naka-perfect na 1 linggo? Wala na. 1 buwan. Ano natin? Habaan. Wala na. Kasi lahat po tayo palyado. For all have sinned.
So ngayon, sino ang pag-asa natin? Si Lord. Kahit mga pastor, kahit mga lingkod ng Diyos, ang pag-asa natin, si Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magandang balita yon. Okay. Pangalawa naman, the soul is pursued with passion. O ngayon, gaano kahalaga ang kaluluwa? Sobrang halaga siya to the point na pinupursu siya with passion. Ang ginamit ng Panginoong Jesus dito, Luke 15:8-10. Lost coin. Ayan, papaliwanag natin. Para maipaliwanag ng Panginoon gaano kahalaga yung kaluluwa, ganito siya. Sabi dyan, God seeks relentlessly. Okay? Sabi nga dyan, God seeks relentlessly. Ibig sabihin, God doesn't wait for the lost to find Him. He takes the first step. Laging ganun si Lord. Ang ugali niya, hindi niya inaantay na bumalik yung tao o yung kaluluwa. O maligtas na lang bigla. Lagi niyang hinahanap. Pastor, bakit yung parable of the lost son, hinantay niya? Iba yon. Yan, mamaya yon. Yan. Okay? Hindi niya iniintay. Kumbaga, siya yung nagte-take ng initiative para hanapin. Kaya nga, dito, sabi nga, hindi tayo ang humanap sa Diyos. Siya ang humanap sa atin. Malinaw? Hindi tayo ang humanap sa Diyos, siya ang humanap sa atin. Kaya nga ang paliwanag dito nila Pastor Dan, nila Bishop Paul, pansinin nyo, bawat religion merong founder. Tama? Kasi meron silang nahanap na religion. Pero ang Christianity iba. Tayo ang nahanap ni Lord. Amen? Sino ang founder ng iglesia? Meron. Tama? Sino ang founder ng Mormons? Meron. Di ba? Si Smith. Sino ang founder ng Jehovah's? Meron. Di ba? Kasi may natagpuan silang religion. Pero ang Christianity, again, tayo ang natagpuan. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang natagpuan. Di ba? And sabi nga, naalala nyo yung kwento ni Eva at Adan? Nagkasala, hinanap ng Diyos. Si Cain, di ba? Pinatay niya na nga si Abel pero hinanap pa rin siya ng Diyos. Umaasa lang sana ang Diyos na yung magko-confess si Cain, napatay ko po sa high blood ko si Abel. Kung ganun lang sana Kaso, may pride pa si Cain. Tama? Am I my brother's keeper? Biglang taas ng kilay. Di ba? Am I? Di ba? Kaya dun talaga, kumbaga natanggap niya yung punishment niya Pero, hinanap ng Diyos. And in fact, tinatakan pa nga siya ng Diyos di ba? Para walang basta-bastang pumatay sa kanya. That is the grace of God. Tapos maaalala nyo rin, si Abraham, hinanap niya ba si Lord? Hindi. Ang Diyos ang humanap kay Abraham, ang tumawag. Sunod kay Moses. Di ba? Hinanap ba ni Moses yung burning bush? Hindi. Tinawag ng Diyos si Moses. Naintindihan? At tayo po, iba't iba ang kwento natin. Tama? Iba't iba ang mga kwento natin kung paano tayong naligtas. Kagaya nga ako noong February 11, 2007, sa Sunken Garden, na nakasuot ng t-shirt na green, maong, tapos white shoes, di ba? So, doon ako naligtas sa pag-i-invite ni Pastor Mon, tapos sa Alphabet of God's Love ni Bishop Paul. Tandang-tanda ko. Kasi yun ang story ng aking kaligtasan. Ikaw, paano ka naligtas? Di ba? And ngayon, sa kaligtasan mong yon, ikaw ba ang humanap sa Diyos? Hindi. Madalas sa atin na-invite. Tama? Madalas sa atin, siniran, winantuan. Diba? Merong nag-share sa school nila. Kasi bakit? Hinahanap kasi tayo ni Lord. Amen. Amen. Si Lord ang naghanap sa atin. Okay? And then sabi nga dito, from Genesis to Revelation, the story of God is a search for man. And sabi, God's love is not passive, it pursues. Si Lord, hindi siya yung walang pake sa'yo. Siya ay hinahanap ka palagi, hinahabol ka. Kaya totoo yung kanta na, your love keeps following me. Your love keeps following me. I know pala yun. I know. Your love keeps following me. Diba? So, God seeks relentlessly. Sunod naman, God uses many means. Yan. So, nabasa niyo yun? Yung sa parable of the lost coin. Diba? Sabi, yung woman doon, gumamit siya ng light. Tapos, ang ginawa niya, nagwali siya sa bahay. Tapos, naghanap siya carefully. Ngayon, may ibig sabihin yon, may pinaparating si Jesus doon. Ang ibig sabihin nung yung babae ay gumamit ng ilaw, God uses His Word to reveal truth. Bakit? Kasi alam natin, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Ang
tao na-enlighten siya once na narinig niya ang gospel, ang word of God. Kaya nga mali po yung sinasabi natin na, for example, 10 years ka na kay Lord. Hindi ko sineshare ng mga anak ko. Pinapakita ko lang. Hindi. Kasi kailangan mo rin somehow na i-share sa kanila, maganda yung modeling, maganda yung demonstration, pero maganda pa rin, di ba, na dapat may kaakibat na pag-share ng salita ng Diyos. Di ba? Kaya sabi ni Apostle Paul, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation." God used the light. Sunod naman, she swept the house. Ano ibig sabihin nun? Yung Holy Spirit naman, nagre-remove yan ng mga barriers that hides the soul. Kaya madalas, ganito yung ating dilema. Kailan kaya maliligtas yung anak ko? Nakailang beses na punta na yun ng church pero hindi magtino-tino. Kasi bakit? Hindi posible na hinihiling ni Lord na ipag-pray mo pa siya lalo. Posible na hinihiling ni Lord na sa'yo na ipag-pray mo na puspusin siya ng Holy Spirit, i-touch siya. Kasi alam nyo po, hindi tayo mapapanalunan ng programa lang. Hindi tayo mapapanalunan ng mga technique, strategy lang. Ang makakapanalo sa atin ay ang Word of God at ang pagkilos ng banal na Espiritu. Naalala niyo yung sa John 3 na sinasabi ni Jesus na unless yung Holy Spirit ang gumalaw, walang maboborn again. Pero once na yung Holy Spirit gumalaw yan, magugulat ka, effortless, naliligtas yung mga tao. Nababago, nako-convert sila, umiiyak bigla. Di ba bakit? Kasi si Holy Spirit na yung nagtatanggal ng mga barriers. Kaya ipag-pray mo, di ba? Yung mga sa mga matitigas ang puso, Lord, alam ko, naniniwala po ako, walang matigas na puso sa'yo. Kaya mo siyang i-touch. Di ba? And then pangatlo, she searched carefully. Sabi nyo nga, search. Sabi nyo, carefully. Ayan. Sabi ko, God uses His servants, circumstances, and conviction to reach the lost. Ito rin yung isang nakaka-touch pa Kapag hindi gumana yung servants, hindi ka nakikinig sa mga servants, minsan circumstances ang ginagamit ni Lord. May isang ganun na kwento, yung hindi siya naniniwala sa pastor niya. Tapos nung nasunog yung bahay, doon na siya naniwala. Sabi niya, lalapit na ako sa Diyos. Diba? Pero nung ayos pa yung bahay niya, okay yung business niya, pastor, tsaka na tayo mag-Bible study. Pastor, tsaka na ako pupunta sa church. Nasunog bahay. Ayaw naman natin ng ganun. Diba? Doon na siya tumawag sa Diyos. Doon na siya lumapit sa Diyos. And praise God, God restored him. Diba? Pero yun, huwag niyong hahayaan na circumstansya naman. Minsan naman may mga ganon, yung down na down. Biglang may dumating, may jeep. God loves you. Nakalagay sa unahan. Mahal ako ni Lord. Diba? Minsan may mga ganong pangungusap si Lord. Tapos yun nga, naliligtas tayo. Minsan, ginagamit ni Lord ang mga pamphlet, ang mga gospel tracts. Diba? May mga ganon yung ang ginawa, namimigay ng gospel tracts, tapos tinapon ng isa. Pero may nakapulot na iba. Tapos siya yung nakasambot ng kaligtasan kasi siya yung nakapagbasa na, mahal ako ni Lord. Diba? Ito pala ang step para maligtas. Diba? Naintindihan? Kaya nga yung one body, pati yung mga na pag-aralan namin sa evangelism, ganun daw yon. Kapag may mga trucks ka daw, kunwari may trucks ka sa bahay, pagkakain ka lang din naman pala sa Jollibee, magdala ka ng trucks. Tapos kapag tapos ka na kumain ng Jollibee mo, iwan mo yung truck na yon. Para pag naglinis si crew, makita nyo, ay, mahal ako ni Lord. Ganon. Amen? Amen, di ba? Ganon. Sabi niyo sa katabi niyo, ganon. Tapos naalala niyo rin, yung mag-ama na parang nag-i-snow kasi noon, ang lamig-lamig. Pero yung bata, talagang gustong-gusto niya na lumabas. Mamigay tayo ng trucks. Tapos, ang ginawa nila, nagbahay-bahay sila. Meron doon, kinakatok nila, ang tagal sumagot. Tuloy ba natin to? Hindi. Natatagalan sila. Ngayon, malapit na silang sumuko, alis na ba kami? Nung pag-last na katok, may nagbukas, matandang babae. Tapos binigay nila yung trucks. After nun, to make the long story short, yung babae na yon na matanda, pumunta doon sa church nung mag-ama. Tapos na nagte-testimony na nung time na yon, naka-ready na yung upuan. Tapos naka-ready na yung, tali. Magbibigti na sana siya. Pero dahil may kumatok, tapos nagbigay ng trucks na mahal ka ni Lord, hindi niya tinuloy ang kanyang pagpapakamatay.
Imagine niyo yan. Amen? Kasi God, uses many means. She searched carefully. Ang ibig sabihin nun, lahat ng bagay, lahat ng paraan, di ba? Gustong gamitin ng Panginoon, maligtas ka lang. Kaya minsan may mga nagtatatag ng kunwari, mga boys. Uy, boys Bible study tayo, sabi ni pastor. Minsan walang uma-attend. Kaya ang gagawin ng pastor, uy, boys, tayo? Basketball tayo. Yan. Nung sinabing basketball, 100 umattend. Di ba? Ngayon, pwedeng gamitin yun ng Panginoon. Okay, bago tayo mag-basketball, mag-share muna ako ng salita ng Diyos. Wala magawa yung mga player. Yeah. Kasi, di pa laro agad. Diba? Tapos, pe-pray muna tayo, sa dulo ng prayer, naligtas na. Diba? Kasi God uses many means. Diba? He can use other things, diba? Iba pa. Diba? At yun nga, yung mga Facebook na yan, social media na yan, huwag niyong gamitin lang para sa inyo. Gamitin niyo para sa ikakaligtas ng tao. Kaya nga, nung nakaraan, sabi ko, bakit nagbago ka na ng DP mo, ng profile picture mo? Napag-isip-isip ko po, pastor, para may maligtas na tao. Ay, tama nga naman. Kasi yung DP mo ko nung nakaraan sabi ko, may maliligtas ba sa ganun mo? Diba? Ngayon, ang DP niya na, diba? Nakaka-born again. Huwag niyo nang tignan kung sino yon. Alam niyo na. Diba? Minsan naman, yung iba, tume-technique, di ba? Selfie nila, nakagana. Pero nakalagay, God so loved the world. God so loved the world. Yung mga tineteknikan. Di ba? So, yun. And then letter C, God rejoices when one soul responds. Ayan. So, bakit daw mahalaga ang kaluluwa sa Panginoon? Sa Panginoon kasi He pursued it with passion. Tapos under nun, sabi nga dyan, di ba? God rejoices when one soul responds. Naalala niyo yung response nung babae nung nakita niya yung coin niya? Uy, mga kapitbahay, nakita ko na yung coin. Ang saya-saya niya. Ganun daw. Sa heaven, nagse-celebrate sila over one sinner who repents. Kaya alam niyo, kapag meron lang daw isa, nagrepent sa kasalanan, tumanggap kay Lord, kunwari, 1,000 tayo dito. May isa lang na tumanggap, libo-libo daw, na mga angel ang nagkakatuwaan sa langit dahil doon sa kaluluwa na yon. Kasi ganon kahalaga ang isang kaluluwa. Okay? Sabi nga dyan, kaya naman, no rescue mission is too small for God. Kaya sabi ko sa adult kahapon, anong isang araw? Kasi parang iniisip ko kung nalalayuan ba sila. Sabi ko sa kanila, isipin na lang po natin para tayo nag-mission. Diba? And praise God kasi pagdating naman namin doon, meron kaming mga nasyaran. Nag-message muna kami nung tungkol nga doon sa single, short, tsaka serious, diba? And yun nga, ang ibig sabihin kasi noon, no rescue mission is too small for God. Diba? Kung yung mission naman na yun ay magliligtas ng kaluluwa. Kaya merong dyan si Bishop, diba? Merong version ng parang ganyan. Ito, sinulat ko, sabi, kapag daw sa evangelism, sa pagpapanalo ng kaluluwa, sabi, no trip is too far if by taking that trip, a soul could be won. Walang malayong lugar kung meron namang kaluluwang tatanggap kay Lord doon. No expenditure is too high if by making that expenditure, a soul could be won. Kahit makalibo pa tayo, basta't meron naman palang maliligtas na kaluluwa dyan, okay lang yon. Tas pangatlo, no sacrifice is too great if by giving or doing that sacrifice, a soul could be won. Diba? Bakit? Kasi every soul and everyone matters to God. Amen? Diyan natin maaalala yung sabi dyan, evangelism isn't about numbers. It's about names. Diba? Kaya for example, dito, kapag meron tayong bago, welcome natin si Tita Unipe, ganon. Diba? Sinasabi natin yung pangalan kasi pinapakita natin na hindi kayo numero. Sa OBS, diba? Welcome natin si Sai, kahit nakailang beses na si Sai. Welcome natin si Ina, si ganyan-ganyan, iniisa-isa natin. Kasi bakit? Pinaparamdam natin sa mga tao na hindi ka lang bilang. Hindi ka lang number. Kasi for example, sa company, di ba ganyan yun eh. Sa bansa, ganun yun. Number ang tingin sa'yo. Sa ekonomiya, isa kang profit or asset para sa kanila. Pero sa kaharian ng Diyos, isa kang pangalan, isa kang kaluluwa na napakahalaga kay Lord.
Amen. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka kay Lord. Kaya nga dito, merong isang kwento na nanay siya, na mimili kasi siya noon sa mall. Tapos isang bese ay parang isang iglap, nalingat siya. Nawala yung anak niya. Kaya alam niyo ang ginawa niya, yung mga isinaping niya, inilapag niya, yung bag niya inilapag niya, hanap siya sa buong mall. Tapos tinatawag niya yung anak niya sa na malakas sa kanyang pangalan. Ano makikita natin doon? Ano ang lesson doon? Na kapag sa kaluluwa, kapag usapang kaluluwa, yung love na yon, yung magko-compel sa Panginoon o doon sa tao para hanapin yung kaluluwa na yon. Hindi mo pwede sabihin doon hindi kailangan nung nanay ng cheerleader that time para sabihin, sige mag-search ka pa. Bakit? Kasi yung pagmamahal ng nanay ang magko-compel sa kanya para hanapin yung kanyang anak. At kapag nahanap niya yung anak niya, iiyak pa siya, di ba? Tuwang-tuwa siya. Kasi ganun ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Ganun tayo kahalaga kay Lord, di ba? Na kahit ano mangyari, hahanap at hahanapin ka ni Lord. Ipupurso ka niya with passion. Amen? Amen. Kaya sino dito nung bata na wala, pinabayaan kayo? Ay, okay lang. Okay lang yan. Sige, go lang, di ba? Pero ang Diyos, hindi ka gaganunin. Once na kaya nga minsan, di ba, tayo may pakiramdam tayo na ganun. I feel lost. Di ba? Feeling ko lost ako. Hindi ako nakapag-devotion. Feeling ko, ang layo ko na kay Lord. Anong encouragement sa atin dyan ni Lord? Kung nung una pa lang na pagkakataon, nahanap ka na niya. Ngayong nawawala ka ulit, mahanap ka pa niya ulit. Amen? Nakita niyo sa reels yung tupa na binangon, di ba? Na sa pusali, ginanon. Maya-maya, nahulog ulit. Yung nakalagay doon sa caption, kaya tayo inihahalin tulad sa tupa eh. Kasi di ba, yung niligtas ng Panginoon, tas maya-maya, nagawa na naman, ganyan-ganyan, pumalya na naman. Di ba? Sorry Lord, nagmura ako, di ba? Nung na-high blood na naman nung next week, nagmura na naman, sorry Lord. Kasi anak ka na, hindi, tupa ka kasi. Di ba? Hindi tayo anak ng tupa ha. Tupa tayo na hinahanap tayo ni Lord. Amen. Amen. Kaya sabi nga, when you love what God loves, you will seek what God seeks. Di ba? At ano yon? The lost soul. Kaya nga daw, isipin nyo maigi, kayo po ang evaluate. Normal ba ang tao na nakikita niya yung kanyang bahay na nasusunog at alam niya na meron siyang mahal sa buhay, tapos nakaupo lang siya sa sopa at wala siyang ginagawa? Pakinggan niyo maigi yung tanong. Pag-isipan niyo maigi. Normal ba ang isang tao na nakikita niyang nasusunog ang kanilang bahay, tapos alam niya na meron siyang mahal sa buhay doon sa loob na yon, tapos ang gagawin niya, uupo lang siya sa sopa? Sagot. Hindi, di ba? Hindi normal yon. Kasi ang normal, kung nakikita mo na nasusunog yan, may gagawin ka. Tapos hanggat maaari, isasakripisyo mo yung buhay mo, yung balat mo, makapasok ka lang doon, makapagligtas ka lang ng katawan, o kaya naman ng anak, o ng pamilya mo na nandun. Diba? So yun ang normal. Sa spiritual na pag-uusap, ganun kadalasan ang mga Kristiyano o ang mga tao. Alam na nila na napapahamak ang mahal sa buhay, na napapahamak yung kanilang kaibigan, pamilya, pero wala silang ginagawa. Okay? Kaya ngayon, na naririnig mo po ito, tinatouch ka pa rin ng Panginoon, na kung meron kang anak, meron kang kapatid, pamilya, nanay, ang wala pa kay Lord, alam mo na masusunog ang kaluluwa sa impyerno, dalhin mo na siya kay Lord. Amen po? Amen. Kasi, kapag alam mo na itong someone na to is dear, very dear to you, hindi mo siya hahayaan na basta-basta lang na mamuhay. Amen? Kaya nga, di ba, ang sinasabi talaga ng Bible sa atin, kung meron kang uumpisahan na shesheran, na kaluluwa na dadalhin sa Panginoon, unahin mo yung mahalaga sa'yo. Unahin mo yung mahal mo. Di ba? Kasi, di ba, sabi nga, kasabihan lang naman to, pero wag natin i-down yung sarili natin na ang dami-dami nating mga sinesheran, pero yung mga malapit sa atin, nakakaligtaan natin. Okay? Kaya magmula po ngayon,
i-prioritize natin ang ating mga mahal sa buhay. Bring them to Jesus. Diba? Kaya nga yung sa hallowed be thy name nyo, kilos tayo doon. Diba? Kasi true friends won't let their friends go to hell, but go to Jesus. And last na lang, ito po, the soul is celebrated in its restoration. Bakit? Gaano kahalaga ang kaluluwa kay Lord? Mahalaga to the point na sineselebrate siya kapag nare-restore siya. And sabi nga dyan sa letter A, ang makikita nyo naman to sa parable of the lost son or the prodigal son. Sabi, the father waits with compassion. And tatandaan natin na ang Diyos, sumasakit ang puso niya. 'Di ba? Sa mga tao o sa mga anak niyang nawawala. Kaya ang gusto niya hangga't maaari, makabalik sila. Sabi, His eyes are always on the horizon, sabi, ready to forgive. Yung parang tatay, 'di ba? Na sabi ng Bible, description ng Bible, nasa pintuan, nag-aabang. And sabi nga ng mga Bible scholar, possible daw yun na araw-araw nandun yung tatay niya. Kasi nagbabaka sakali siya at iniintay niya na yung anak niya bumalik na ngayon. And alam niya, si Lord, ganun din. Diba? Kung ikaw ay nawawala ngayon, ngayong araw din na to, iniintay ka niya na baka sakali ngayon ka na bumalik. Diba? Kung sakasakali lang na ikaw ang anak ng Diyos pero hindi ka seryoso sa relasyon mo sa Panginoon, pawerde-werde ang relasyon mo kay Lord, ngayong araw na to, nakatayo siya doon sa pintuan at nagbabaka sakali siya na baka naman pwede ka nang bumalik, anak. Amen? And kung naririnig mo to, itong mensahe na to, at kung feeling mo ay malayo ka kay Lord, dito pa rin siya, naantay ka niya, baka naman pwede ka na ulit na bumalik. Baka pwede ka nang maglingkod sa akin ulit. Diba? Baka pwede ka nang magseryoso sa akin ulit. Diba? Kaya sabi nga dyan, no sin is too great, no distance too far. Hindi mo pwedeng sabihin na sobrang laki ng kasalanan mo, sobrang layo mo na. Diba? Kaya favorite nating lahat yon. Jesus doesn't care what you've done before, how you rebel or slam the door. No matter how far you run or how long you've been untrue, Jesus doesn't care. He still offers forgiveness to you. Diba? Kasi alam niya, diba? Sino po dito magulang na, tapos, alam natin yan, kung sino yung nagchat-chat sa GC. Asan si Buninay? Asan si Tin? Diba? Kasi bakit? Hanggat wala pa yung anak mo sa bahay, hindi ka mapakali. Nasaan siya? Baka anong nangyayari, di ba? Jesus name, ganyan-ganyan. Kasi alam niya na hanggat wala pa dun sa poder, parang alam mo yung hindi kakampante, ganun ang Diyos. Alam niya na hanggat wala ka pa sa Kanya, mapapahamak ka. Kaya sabi mo sa katabi mo, balik ka na. Sabi mo sa katabi mo, balik na tayo. Yan, balik na tayo kung ang layo na. Yan, parable of the lost son na, inuulit ko, parable of the lost son. San na to? Ibig sabihin, anak na ng Diyos, Christian na. Yun yung kinaibahan. Yung lost sheep, hinanap. Yung lost coin, hinanap. Pero bakit yung lost son, inintay na bumalik? Kasi Christian na siya. Alam niya na, paano bumalik. Hindi siya kagaya ng tupa. Hindi siya kagaya ng coin na gugulong yung coin pabalik dun sa babae. Yung lost son, alam niya, bahay ng tatay niya. Alam niya, papunta sa church. Ganon sa mga Christian. Kaya minsan, may mga pagkakataon, Pastor, bakit hindi nyo siya pinupuntahan sa bahay? Baka naman diba? Kasi kapag mga ganon, for example, yung ang tatagal na, alam na nila. Alam na nila yung solusyon, alam na nila paano pumunta sa pabalik. Ngayon, iniintay na lang sila ni Lord. Naintindihan? Iniintay kayo ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, iniintay ka ni Lord. Okay? And then letter B, sabi, the Father welcomes with forgiveness. At pag bumalik ka, iwe-welcome ka ni Lord ng forgiveness. Tao lang yung, yung alam niyo yun, tao lang yung anong tawag doon? Yung sisinghalan ka, o kaya naman yung papamukha sa'yo na makasalanan ka, pero ang Diyos kailanman hindi. Okay? Sabi, the Father ran, and love breaks the protocol. Bakit kaya love breaks the protocol? Kasi sa kaugalian nila, hindi tumatakbo ang tatay. Di ba? Pag ikaw matanda, dapat ang bata ang nag-o-honor sa'yo. Alam na alam niya yan sa Ten Commandments, di ba? And sabi, He covered the son with robes, rings, and restoration.
and it is a picture of grace. Di ba? Oh, balik ka na. Binalik. Di ba? Yung pagiging niya, anak niya, yung privilege na meron siya, di ba? Binalik lahat. And ganon si Lord. Kapag binabalik ka niya, more than restored talaga. Hindi yung babalik ka pero wala. Yung talagang more than restored. And sabi nga, when the soul returns, guilt is gone, and fellowship is renewed. Kaya kapag minsan, may mga feelings of guilt pa rin kayo, hindi na sa Diyos yan. Sa demonyo na yan. Ayoko kumanta, pastor. Ang tagal ko nawala sa church. Hindi sa Diyos yan. Sa demonyo yan. Ang tagal kong nawala, pastor. Ayokong mag-operatory. Hindi sa Diyos yan. Diba? Sa demonyo yan nanggagaling. Yung mga guilt, mga condemnation. Kasi si Lord, hindi ka gaganyanin. Okay? And then letter C, last na lang po. Diba? The Father celebrates with joy. Diba? Ang saya-saya nung Ama, nagpakatay pa ng mga hayop, diba? Mag-celebrate tayo kasi yung nawala kong anak natagpuan na. Diba? And sabi dyan, the lost found means heaven's music starts. Diba? Ibig sabihin po nito, ayan, magre-rejoice na ang kalangitan. Ang tugtog sa langit ay magsisimula na kasi bakit? May bumalik na anak ng Diyos. And sabi, restoration is not just reconciliation, it's rejoicing. Diba? Kaya nga, sana ganun ang attitude natin towards kaluluwa. Ito man ay matagal na, ito man ay bago pa. Yung kapag nakikita mo, dapat masaya ka. Diba? Sino dito masaya kapag may bago? Sino dito masaya kapag may bumabalik? Ganun ang puso ng Diyos. Di ba? Yung ipaparamdam mo, diba? Pero di ba tayo, ang ginagawa natin, ang sinasabi ko sa inyo lately, yung kapag ka ganon, huwag mong ipaparamdam na ang tagal niyang nawala. Yung parang kahapon lang. Di ba? Na nawala. Huwag mo ipaparamdam na, dumi mo na, uy. Di ba? Mukha ka ng ewan. Di ba? Ipaparamdam mo na kapatid mo pa rin siya. Ipaparamdam, huwag kang gagaya doon sa di ba? Sa kapatid. Yung sabi, nandito ako, nagtatrabaho ako sa'yo maayos. Hindi mo man lang ako pinagkatay ng kahit ano. Di ba? Ano sabi ng tatay? Anak, kung ano yung akin, sa'yo na. Di ba? Matagal ka ng, hindi alam ng tatay, hindi alam ng dalawa pala yung losan. Yung una, yung umalis. Pangalawa, yung nandun sa piling ng tatay, pero lost. May ginagawa, pero wala na sa puso niya. Diba? Kaya tayo, we need to return to the Lord. Diba? Kasi tatanggapin niya tayo. And sabi, every redeemed soul adds to heaven's chorus of praise. Amen? Kaya lahat ba tayo ay nakikiisa sa pagdadagdag ng kaluluwa sa kalangitan? Amen? Taas kamay ng mga gustong makipag-participate. Kaya kapag meron tayong mga gawain o kahit ikaw in your personal na mga activity, meron kang pagkakataon na makapag-share ng Word of God, huwag mong babaliwalain. Huwag mong sasayangin. Sabi nga daw, the mark of a mature Christian is not how much you know, but how much you rejoice when the lost are found. Diba? So dapat daw, nagre-rejoice tayo kapag merong loss na natatagpuan. Kaya in our conclusion, the soul matters because it's made by God, sought by Christ, and celebrated in heaven. Sabi nga po, if the soul matters this much to God, it should matter that much to us. Diba? Kaya ang challenge natin ngayon, ang assignment natin, i-value natin, unang-una ang kaluluwa natin. Huwag natin sayangin. Huwag natin itapon. And sunod, magpurso tayo ng kaluluwa, yung mga mahal natin sa buhay, and rejoice over the soul. Pag tinanggap niya si Lord, pakita mo, ang saya-saya mo. Diba? Parang si Tito Marcelo kahapon, after naming mag-pray, parang saya-saya niya talaga dun sa kanyang mga kamag-anak. Diba? Kaya naman, yun ang katawagan natin sa Panginoon. Amen?